tinatawag kami ng Panginoon to do the ministry across the nation. Kaya gumawa kami ng pledge kay Lord na we will travel to do the ministry. At ako po ay pinagpala ng Panginoon sapagkat nakilala ko ang inyong pastor na talagang yung kanyang pagmamalasakit sa amin, pag-advise, pananalangin ay nakatulong ng malaki. Salamat sa pamilya ng inyong pastor at sa inyo pong lahat. Sa umagang ito ay meron akong pangako sa Panginoon that every time I will preach the gospel, uunahin ko ang presensya niya. Unahin ko ang presensya niya. 2012, nang makatanggap kami sa Panginoon ng Pangitain para mag-conduct ng mga crusades at pangangaral sa kalsada, and ginawa namin yon. And then 2017, bumabiyahe kami from around the Philippines doing conferences and crusades. Isang araw habang kami ay nasa hotel sa Batangas City, nangusap sa akin ng Panginoon, huwag mo lang ipangaral ang iyong sarili, ipangaral mo ako. Sapagkat naranasan ko po paano mula sa top, bigla kang ibagsak ng Panginoon. I-humble ka ni Lord. Doon ako nagising sa katotohanan that this is not about a ministry or a man. We are not here to celebrate just a ministry. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. We are here to celebrate the goodness of God. We are here to celebrate God. So gusto ko po kayong samahan niyo po ako as we study the Word of God. Sa pagsisimula ng pangangaral ng salita ng Diyos, let us welcome the presence of God. Let us welcome the presence of God. This is all about His presence. His presence. And when the presence of God is present, any miracle is possible. Amen. Hallelujah. Let us give God a mighty shout of praise. Hallelujah. Oh, we bless you for this ministry of GEM. For 15 years, hallelujah, you have been good to this ministry, mighty God. Hallelujah, we bless you. We give you glory. We honor you. We adore you, God in heaven. Hallelujah. Lord, you are very much welcome in this place. Move. Kumilos ka, Panginoon, sa paraan na nais mo. Hayaan mong maranasan ka at ikaw ang makita, hindi ako. Ikaw, Panginoong Diyos, ang maranasan ng bawat isa. Lord, they are praying for revival fire. And we come boldly through the blood of the Lamb. Send that revival fire sa oras na ito, Panginoong Diyos. Let your word become like a fire. Shut up in our bones, O Lord. Nawala ni isa man sa lugar nito na makapakikinig ng iyong salita na hindi lalaya sa panlalamig, sa panghihina, sa pagtalikod at sa kawalan ng gana, kundi matatapos ang gawain ito at ang iyong pagkilos ay mararanasan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, and we take authority over the works of the devil. We come against every satanic attack, demonic influence, witchcraft, curses, diseases, and sickness. In the name of Jesus. And we declare an open heaven sa oras na ito, sa lugar na ito, O Diyos. Luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dakilain ka sa dahong ito. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Tayo po'y makakaupo na. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Salamat po. Actually, wala sa plano namin na mag-relief operation nung Odette. Kasi gusto lang namin talaga ay mangaral. Ang aming goal ay ma-reach ang 52 barangay ng isang bayan na aming pinuntahan. Pero nung dumating yung message ni Pastor Eric, bigla kaming nabuksan. After ng message niya, ay meron na ulit sumunod at sumunod. Kaya we were able to do that relief operation not just once but twice doon sa Leyte kung saan talagang terrible ang nangyari. And some of the photos, documentation ay mapapanood po natin sa oras na ito. Okay, in just a moment, panoorin po natin ito. No
weapon formed against us shall prosper. Our enemies will not prevail. Through the lightning and the thunder, your light will guide us as we sail. Yeah, yeah. The music is gonna play, and God, you will have your way. The nations will stand and sing, glory to the King. Yeah, yeah. We will stand as one in singing. We will live in harmony. We will live lives of compassion. Yeah. Lord, to you all praises be. Yeah, yeah. The music is gonna play, and God, you will have your way. The nations will stand and sing, glory to the King. The lost will be drawn to you, their eyes will see the truth. Then we will stand and sing, glory to the King. Yeah, yeah. Restore the joy of your salvation. Let your word renew our minds. Let your glory rise among us, that your name alone may be praised. The music is gonna play, and God, you will have your way. The nations will stand and sing, glory, glory. The lost will be drawn to you, their eyes will see the truth. Then we will stand and sing, glory, glory. Glory to the King of Kings. The nations will stand and sing, glory to the King. The lost will be drawn to you, their eyes will see the truth. Then we will stand and sing, glory, glory. Praise God. Acts chapter 16, verse 6. Acts chapter 16, verse 6. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So passing by Mysia,
they came down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Now, after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Let me just encourage you and exhort you ngayong umaga patungkol sa paksang the missionary call. Ang panawagan, sapagkat ang church na itinatag ng Panginoon ay isang iglesyang nagmimisyon. You see, the final instruction and the final command of Jesus must be the first priority of the church. Thank God for the praise and worship. Thank God for the program and activities inside the church. But God is not dancing when we are dancing in the church. The heaven do not celebrate when there are celebration in the church. Ang kalangitan at ang Diyos ay nagdiriwang kapag merong kaluluwa na naliligtas. Ang galak ng kaharian ng Diyos ay hindi lang dahil sa tayo'y napagpala na bago ang ating ekonomiya, ang ating mga buhay, kundi ang galak ng kalangitan, ang pagdiriwang ng kalangitan ay nasa mga kaluluwa na naliligtas. Sa isang kaluluwa na magbabalik loob sa Diyos, libong anghel ang nagagalak sa kalangitan. Kaya yung pangalan ng inyong kapulungan ay isang deklarasyon. Yes, we need to believe that we are living in the last of the last days. Nang ang Panginoong Jesus ay silang nagsimula ng huling panahon. Nang ang Pentecost ay maganap sa Acts chapter 2, nagsimula ng huling panahon. And we are now living in the last of the last days. At ano ang iniintay natin sa huling panahon? Trahedya? Hindi. Ang iniintay natin sa huling panahon ay ang pagbuhos ng revival ng Diyos kung saan sa bawat lahi, sa bawat bansa, sa bawat dako, ang Diyos ay magliligtas. Pero paano magliligtas ang Diyos? Si Kristo ay hindi nababa upang mangaral. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, siya'y bababa upang hatulan ang daigdig na ito. Tayo ang inatasan ng Diyos. Tayo ang inatasan ng Diyos. Nakakilala po ako sa Panginoon. I was 17 years old. Lulong po ako sa bisyo. Pero may pangarap akong tao sapagkat lumaki kami sa kahirapan. Gusto ko yumaman. Gusto kong maging presidente ng Pilipinas sa darating na panahon. Tuwing tinatanong ako, what do you want to be? I want to be the next president. Gusto kong maging presidente. Nag-aral ako ng engineering sa Tarlac State University. Scholar ako ng university. Academic scholar. Kami ay lahi ng mga graduate na kung hindi salutatorian ay valedictorian. Ibig sabihin, sa pag-aaral ko, kahit na ako'y may bisyo, pinagbubutihan ko ang pag-aaral ko. Lumalaban ako ng mga academic quiz. Panlaban ako ng aming eskwelahan. At kahit sa university, nagtatap ako sa klase. Pero isang araw dumating ang salita ng Diyos sa akin. I was 17 years old. Nasa pathway ako ng aming college, engineering college. Nakapakinig ako ng Bible study. May nangangaral. At ang sabi ng nangangaral, mahal ka ng Diyos. Ayoko nang maniwala sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat nagkahiwalay ang nanay at tatay ko sa murang edad na meron ako. Lumaki ako sa lansangan, sa ilalim ng flyover, nagra-rugby. Kaya gusto kong makatapos ng pag-aaral. Para maipon yung aking mga kapatid na inampun ng aking mga tiyahin at tiyuhin. Nagkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Pero dumating ang salita ng Diyos, napakinggan ko, mayroong Diyos na nagmamahal sa'yo. At nung oras na yun, September 30, 2005, 1:45 p.m., sumampalataya ako doon sa mensahe na yon. Merong Diyos na nagmamahal sa akin. Merong Diyos na nagmamahal sa akin. At hindi ko na malayan yung sarili ko, umiiyak. Tinatawanan ako ng mga barkada ko, dumadaan doon. Sabi niya, sisiga-siga ito, ba't naiyak dyan? Pero hindi ko maipaliwanag, hindi ko maintindihan ano yung pakiramdam na para bang merong bumubuho sa'yo. At merong bisig na yumayakap sa'yo. Merong Diyos na nagmamahal sa'yo. Yang hindi kayang gawin ng magulang mo ay kayang ibigay sa'yo ng Diyos. At kung sakaling iwanan ka ng iyong mga magulang, merong Panginoon na sa'yo mag-aalaga. At yun ang pinanghawakan ko. Pagkatapos kong tanggapin ng Panginoon, September 30, 2005, naghanap ako ng salita ng Diyos. Hanggang sa makarating ako sa pastor na nag-alaga at nagturo sa akin. Mula nung oras na yon, September 30, 2005, 1:45 ng hapon,
pagating ng hapon pa lang, nagsimula na po ako mag-share ng gospel. Wala akong ibang alam na talata. Ang tanging alam ko lang yung shinare sa akin nung nag-share. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Pero gabi-gabi hindi ako makatulog. Sa panaginip ko, hanggang panaginip ko, nag-share ako ng gospel. Nagpapalayas ng mga demonyo, nagpe-pray sa mga may sakit. Pagpasok sa eskwelahan, hindi ko maintindihan ano na itinuturo ng teacher. Dati naman, kabisado ko, alam ko yun. Pero bakit pagdating sa whiteboard, nagtuturo yung teacher, na nakikita ko lang John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Third year college. Major ako ng ECE, Electronics and Communication Engineering. At mag-OJT sa isang TV station. Pero hindi ko na ginarap. Sapagkat sa klase hindi na ako mapalagay. Sa bahay hindi ako mapalagay. Naiisip ko bawat sandali merong namamatay na pupunta ng impyerno. At napapakinggan ko yung panawagan ng Diyos. Iniligtas ako ng Diyos hindi para maupo sa simbahan. Salamat may simbahan. At ang simbahan natin, the aircon, praise the Lord. Iniligtas ako ng Diyos hindi para maging palamuti at dekorasyon sa loob ng church. Salamat. At merong mga dekorasyon sa church. Pero iniligtas tayo ng Diyos para gamitin ng Diyos. Salamat sa kaligtasan. Sapat na tayo iligtas ng Panginoon at binigyan tayo ng Diyos ng bonus na ang buhay mo ay hindi maging gaya ng dati at manatiling nakaupo at tayo uuwi pagkatapos ng simba. Kundi ikaw at ako ay gamitin ng Diyos. Kaya sabi ko, nag-quit ako sa pag-aaral. Again, I don't recommend this. Sabi ko sa teacher ko, mag-interrupt ako. Sabi niya, nababaliw ka? Sabi ko, hindi. Sapagkat alam ko sa sarili ko, merong pinapagawa sa akin ng Diyos. Merong pinapagawa sa akin ng Diyos. Now, after 17 years, ngayon po ako 34 years old na, 17 years ang lumipas, wala po akong pinagsisisihan. Sapagkat nakita ko sa loob ng 17 taon, after 17 years, nakita ko ang pagkilos ng Diyos, kung paano kinilusan ng Diyos ang pagsunod ng isang taong kagaya ko. Wala akong maipagmamalaki. Wala akong kwento ng magandang kahapon. Biktima ako ng iba't ibang klase ng bisyo, iba't ibang klase ng kasamaan. Pero dahil merong Diyos na nagmahal, at ibinigay ang kanyang buhay, ang buhay ko'y nabago. At marami sa atin merong ganong patotoo. Meron tayong karanasan ng ating pagkakilala sa Diyos. Lahat ng karanasan na yan ay maganda, pero mawawala ng saysay isang araw kung ibabaon mo lang at itatago sa puso mo. Now, you are asking for revival. Sabi ni Elijah kay Eliseo, ano bang gusto mo? Ang sabi ni Eliseo sa kanya, 2 Kings chapter 2, verse 1 to 14, give me the double portion of your anointing. Anong sabi sa kanya ni Elijah? You are asking for a hard thing. Humihingi ka ng mahirap na bagay. Napakahirap ng hinihingi mo. Isip mo, nanghihingi tayo ng apoy, mahirap na bagay yan. When we say we are asking for revival fire, we are asking for power. Humihingi tayo ng kapangyarihan sa Diyos para magawa ang mga pinapagawa ng Diyos sa iglesia na ating kinabibilangan sa huling panahon. You see, you don't need power in doing nothing. Hindi mo kailangan ng apoy kung uupo ka lang at uuwi pagkatapos ng church. Para saan ang apoy? Para tumupok ng kagubatan. You see, we are living in the darkest hour of this human history. Napakadilim ng daigdig sa ating panahon. Napakaraming tao hindi na alam kung sino sila, ano sila, saan sila patungo. At ganoon din ang church. Napakaraming identity crisis sa loob ng church. At ito yung pinakamagandang araw panahon para ang liwanag ng Diyos ay magnining. Sabi ng Panginoon, John chapter 9, dumarating ang gabi at wala nang makakagawa ng ipinapagawa na nagsugo sa akin. Kaya nga habang araw pa, verse 4, sabi niya, gawin natin ang ipinapagawa na nagsugo sa akin. Sino ang gagawa? Napakinggan ito ni Isaiah. Sabi ng Panginoon, whom shall I send? At ang sabi ni Isaiah, here I am. Send me, Lord. Narito ako. Isugo mo ko. Hindi ko alam kung ano sa'yo at ano ang gusto mo mangyari. Lahat tayo merong pangarap. Pero kung ang pangarap mo hanggang dito lang sa lupa, sayang.
You see, we must see the vision, be caught by the vision, at iwanan ang lahat ng ating ambisyon. That is radical Christianity. After 17 years, wala akong pinagsisisihan. Meron akong pamilyang maayos, merong ministeryong ginagalawan, merong pagkilos ng Diyos. And I am speaking sa lahat ng mga kabataan na narito. We only have one life. Kapag nagkakaedad ka, iisipin mo, ang bilis nga talaga. Napakabilis. Parang kahapon lang. Parang kahapon lang. Pero, bilis ng araw. Anong gagawin mo? Seryoso ba tayo sa revival fire? Ngayong umaga, gusto ko kayong hamunin, let us set the church on fire. Let us set the church on fire. Paano ito mangyayari? May mga bagay na gusto tayong gawin, pipigilan ng Diyos. At hindi nangangahulugan na hindi mangyari ay hindi kalooban ng Diyos. Meron lang talagang gustong gawin ng Panginoon. Sa talata na ating binasa, the whole chapter 16, this is part of the second missionary journey ni Apostol Pablo. Sa kanilang paglalakbay, pagmimisyon, kasama niya si Silas. Sa first missionary journey, ang kasama niya ay si Bernabe, pero hindi sila nagkasundo. Sa second missionary journey, humiwalay si Bernabe, sinama si Marcos, at ang sinama naman ni Pablo ay si Silas. At sa kanilang paglalakbay, dito sa Acts chapter 16, nagkaroon ng pangitain si Apostol Pablo, isang lalaki mula sa Macedonia ang nananawagan, pumunta kayo dito, tulungan nyo kami, tulungan nyo kami. You see what will mark the end time? Ano ang marka ng huling panahon? Ang marka ng huling panahon, sabi ng Panginoon, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Upon all flesh. At ano mangyayari? Your young men will dream dreams. The old will see visions. Sa huling panahon, ang Diyos magbubuhos ng mga pangitain at pangarap. Ang mga kabataan at ang bawat isa sa church ay magkakaroon ng pangitain. Vision. Hindi lang television. Vision. Ang daming tao babad sa television, pero walang vision. Kaya walang nangyayari sa church. Thank God for 15 years. Pero gusto ko kayong hamunin. Gusto ko kayong hamunin. Go for the double. Go for the double. May panahon pa. Pwede pang manganak ang church na ito. Sinong gagamitin ng Diyos? Huwag kang tumingin sa katabi mo ikaw. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Ang harvest ay napakarami. Subalit kakaunti ang mag-aani. Hindi magbabago yun. Tuwing babasahin mo yun, yun ang talata na yun. Now, sabi ng Panginoon, pray for the Lord of the harvest na magpadala ng manggagawa, laborers. At ikaw ang sagot sa panalangin na yun. Kaya ka naligtas. Ikaw ay naligtas bilang katugunan sa panalangin na magpadala ng manggagawa. Ngayon, nahasayo, accept it or reject it. But, hindi mo pwedeng i-ignore yun. Bakit? Sa dulo ng lahat ng ito, haharap tayo sa Kanya. Mamimili ka lang, dalawa lang ang klase ng tao sa mundo, lost and found. Dalawa lang ang klase ng Christian sa mundo, hot or cold. Dalawa lang ang klase ng church sa mundo, patay o buhay. At dalawa lang ang pwede mong paglingkuran sa mundo, Diyos o ang diablo. Hindi pwedeng nasa gitna. Mamimili ka. Ngayon, kung piliin mo ang Diyos, makakaasa ka. Hindi ka mauubusan ng apoy. Pastor, paano kayo nakakapagpapatuloy? Hindi kami nakapagpapatuloy sa ganang amin. We don't keep the fire burning, but the fire keeps us burning. Hindi kami ang nagpapanatili ng apoy para manatiling naglilihab. Kami ang pinaglilihab ng apoy. Habang ikaw ay nagsasabi sa Panginoon, yes Lord, I'm trading everything for the joy of the Lord. Hindi lang natin kinakanta ang kanta na yan. Pinamumuhay natin. Hallelujah. Kaya dito si Apostol Pablo at saka si Silas ay nagmisyon. At habang sila naglalakbay, nagpakita ang Diyos ng pangitain. At ang pangitain na ito ay tungkol sa pag-abot sa Macedonia, isang probinsya sa Greece. Isang lalaki ang nanawagan sa kanila. At gusto ko kayong hamunin. Sapagkat sa pangitain ito, meron tatlong bagay na kailangan tayong gawin upang ito'y mangyari. You want harvest to be harvested? Then three things are needed. Number one, this is a call for a prayer. The missionary call is a call for prayer.
Nang dumating si Apostol Pablo at si Silas sa lugar na iyon, ang kanilang unang hinanap ay dakong mapapanalanginan. Ang sabi sa verse 13, and on the Sabbath day, we went out of the city to the riverside where prayer was customarily made. And we sat down and spoke to the women who we met there. Ang unang hinanap ni Apostol Pablo pagkatapos ng tanggapin ng pangitain ay lugar ng panalangin. Gusto kong maintindihan niyo, ang pundasyon ng pagtatagumpay sa gawain ay wala sa ating lakas kundi sa pananalangin. Ang pananalangin ay wala rin kapangyarihan kung hiwalay sa salita ng Diyos. We don't do prayer to be connected with God, but we do prayer out and from that connection with the Lord. Kaya tayo nananalangin hindi para makalapit sa Diyos. Sapagkat 2,000 taon na nakakaraan, inilapit na tayo ni Kristo sa Diyos nung tayo sumampalataya sa Kanya. Tayo ay nananalangin mula dyan sa ating connection sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, when you pray, say this, Father. Kapag mananalangin kayo, sabihin nyo, Ama. Ibig sabihin, may connection ka na sa Kanya. Ikaw ay anak ng Diyos. You are a child of the Most High God. That's your identity. Sabi niya, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Ano mang gawain na hindi ipinaglihi sa pananalangin ay hindi magtatagumpay. Every Saturday, mayroong global revival prayer. Amen? Hallelujah. Dati iniisip ko, paano ba mananalangin? Napakinggan ko yung testimony ni David yung Bitchu. 5 hours nagpe-pray. Sabi ko, ang hirap na. Ang isang pastor, normally daw pastor, 15 minutes nagpe-pray. Ang mga mananampalataya, normally nagpe-pray pagkakain. At kung minsan, hindi pa tumataas ang usok, ubus na ang pagkain, hindi pa nanalangin. Buti pa ang manok. Tuwing iinom, tumitingin sa itaas. At nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, ang tagal ko nang umiinom, hanggang ngayon, hindi pa rin ako umiihi. But praise God, wala akong sakit sa bato. Amen? Hallelujah. So, a missionary call is a call for prayer. Prayer. Pero hindi lang basta panalangin na tayo nakatapos ng ating prayer meeting. You see what is prayer? Prayer is having that intimate personal relationship with God. Ano mang gagawin natin na wala ang presensya ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Sa 1 Kings chapter 18, nagkaroon ng revival. Namatay ang 450 propeta ni Baal. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng isang lalaki na nananindigan sa pananalangin. Ang pangalan niya Elijah. At siya'y nakilala bilang propeta ng apoy, the prophet of fire. Ano ang meron sa 1 Kings chapter 18? Namamayagpag ang mga propeta ni Baal. At ang mga propeta ng Diyos ay nagtatago dahil sa takot. Takot na takot sila. Hanggang isang araw, lumabas ang isang lalaki, ang pangalan ni Elijah. Hindi nga ipinakilala kung ano ang kanyang genealogy. Sapagkat hindi naman talaga mahalaga kung sino tayo. Ang mahalaga kung paano makikilala ang Diyos sa pamamagitan mo. Kinakailangan natin ng boldness sa pananalangin eh. Kaya nga na-record ang prayer ni Jesus sa John chapter 17, nung nanalangin siya, bakit malakas eh? Napakinggan ni John. Ganito pala. Naisulat niya. Kung si Kristo ay nagnanalangin na parang natutulog, walang mangyayari. Pastor, hindi ba alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin at isisigaw pa natin? Alam niya. Pero si Satan, hindi all-knowing eh. Gusto ko napapakinggan ni Satanan na ako'y nagre-rebuke ng demonyo. Minsan, pagka pinapanood ko yung video ng mga deliverance, pag nagdi-deliver, nagawa, ganito pala. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Isa kinakabahan, sabi niya, lumayas ka Jesus sa pangalan ni Satanas. Kinakabahan siya. Mali. Balik, Jesus, balik. Nabalik. Tense na tense siya. Kinakabahan. Sabi ni Elijah, tinawag niya yung mga propeta ni Baal. Sige, magkaalaman sino talaga ang tunay na Diyos. Paano? Ganito, gagawa tayo ng 2 altar. Isa sa inyo at isa sa akin. At sa altar na yan, maghahandog tayo. At pagkatapos, tatawag tayo sa Diyos. Tatawag kayo kay Baal, ako tatawag kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. At kung sino ang Diyos na magpapababa ng apoy, siya ang tunay na Diyos. 1 Kings chapter 18, beginning from verse 24 to 39, mabasa niyo yung istorya. Nauna yung mga propeta ni Baal, mahigit 400, sila ay nagsisigaw. Tumawag kay Baal, pero walang nangyari.
Sinusugatan nila ang kanilang mga sarili pero walang nangyayari. Kaya sabi ni Elijah, sige pa, lakasan ninyo, baka tulog yung Diyos ninyo. Maghapon ang lumipas, walang nangyari. Kaya sabi ni Elijah, o ako naman, diyan lang kayo. Anong ginawa ni Elijah? Inayos niya yung altar, hinukayan niya, binuhusan ng tubig, inilagay yung handog. At pagkatapos tumawag siya sa Diyos. At ito ang kanyang panalangin. Mababasa niyo mula verse 24 to 39. Ang sabi ni Elijah, 1 Kings chapter 18, Yahweh, Diyos ng Israel, magpadala ka ng apoy upang malaman ng mga tao na narito na ikaw lamang ang tunay at nag-iisang Diyos na buhay. So that the world will know that you are the only one true living God. Second, so that these people will know that I am your servant. At ginagawa ko ang mga bagay na ito dahil sa inutos mo. At ikalo, sabi niya, so that the hearts of these people will turn back again to you. You see, tatlong bagay, bakit tayo hihingi ng apoy? Bakit kailangan natin ng revival fire? Sa panahon ito, sapagkat ang mundo ay sumasamba kay Baal, sa Diyos na patay. At kapag dumating ang apoy, that will distinguish us. That will make us different from any other people of the world. Kapag dumating ang apoy, malalaman ng mundong ito na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay iba sa Diyos nila. Ano sabi ng mga tao? Pare-parehas lang naman tayo ng tinatawagan. Ba, hindi ha? Yung Diyos ko kapag tumawag ako sa Kanya, tumutugon. Yung Diyos ko'y nagsasalita, ang Diyos ko'y nangungusap, ang Diyos ko'y nagbabago ng buhay, ang Diyos ko'y nagpapalaya, ang Diyos ko'y nagpapagaling, ang Diyos ko'y nagliligtas, ang Diyos ko'y buhay. Paano malalaman ng mga tao na ang Diyos sa simbahan na ating kinabibilangan ay buhay? Kapag ang church ay nag-aapoy. Kapag ang church nag-aapoy sa panalangin na hindi mo na kinakailangan follow up para dumalo ng prayer meeting. At hindi na ako kontento nang basta nanalangin lang. Merong gutom at uhaw na maranasan ng Diyos. Ano ang magiging katunayan na totoo ang iyong pananampalataya? Kung katulad din nila, ang Diyos na ating tinatawagan na walang kapahayagan. You see, the fire is the manifestation of God. Kapag dumating ang apoy, ay nagsasabi na ang presensya ng Diyos ay naroon. Amen? At ang church ay tagapagdala ng apoy. Revelation chapter 1 verse 20, ang sabi ng Biblia, tayo ay mga ilawan. Parang kwarto na ginawa ng mga tao para doon sa bangkaya. Pag may sakit sila, lalapit sila doon. Pahid. 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 Paniniwala eh. Yung kanina, yung mga Mamanuwa tribe, galing sa bundok yan, sumasamba ng mga kung ano-ano. Pagbaba nila ng bundok, namamaga yung mga ganito lang, may mga sakit. Sabi ko sa kanila, sa kasama ko, dali mo ako doon. Magpe-preach tayo ng gospel. Una doon sa may bangkay. Hindi natin bubuhayin yung bangkay. Lazaro! But we will preach the gospel because the gospel is the power of God. Pagkatapos mangaral, nakita namin ang galaw ng Diyos kung paano nagligtas. Nagligtas ang Panginoon, nagligtas. Yung mismong nagpagawa ng lugar, yung mismong nagbabantay doon sa bangkay, hindi makalakad eh. Pinag-pray nung kasama ko, nakakalakad na. Sabi ko, hindi ka mapagaling yan, isipin mo. Isipin mo, 30 to 40% ng household doon ngayon ay doon nagsisimba sa tent church na ginawa namin. Yung kapitan sabi niya, ano bang gusto nyo? Lahat kami mapunta dyan. Ay, lahat po talaga, yun ang gusto namin. Sapagkat yun ang sabi ng Biblia. Amen? Sabi, go into all the world and preach the gospel to all creation. Kung ikaw ay nilikha ng Diyos, you have to hear the gospel. Go into all the world. Doon yung mga Mamanuwa, hindi sila makapagpa-ospital. Mga tribo sila eh. Talagang para bang down ang kalagayan nila. But instant miracle healing ang naranasan namin kung paano kumilos ang Diyos. Hindi mo maipapaliwanag sa lengguwahe. Si Kristo ito, merong language barrier. But pag dumating ang presensya ng Diyos, yung hindi kayang ipaliwanag ng lengguwahe, ay kayang gawin ng presensya ng Diyos. Kung paano nila tinilakuran ang mga ribulto, ang mga Diyos-Diyusan. Nakita niyo doon kung paano sila nagsuko ng kanilang mga ginagamit sa panggagaway, sa pag-aalbularyo.
at sumamba sa Diyos na buhay. That's the power of the fire. Pero ang apoy ay darating kanino? Sa mga tao na handang makipaglaban, manindigan. Na yan ay mali. Ito ang Diyos na buhay. Kailangan natin ng mga Elijah sa ating panahon. Nandiyan ba kayo? Mga mananampalataya hindi magtatago, hindi matatakot, hindi mangingimi, kundi maglalakas ng loob at may panghahawakan na salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sabi ni Elijah sa Panginoon, send the fire so that these people will know that I am your servant. So kapag dumating ang apoy, malalaman ng tao na ikaw ay lingkod ng Diyos. What is the mark of the man of God? The mark of the man of God is God upon that man. Manifesting sa kanyang buhay. Nag-aapoy siya. Andiyan ba kayo? Nag-aapoy tayo. We are not supposed to be cold. Dapat on fire tayo. Anong pinagkaiba mo sa iba? Kahit na pare-parehas tayong Christian churches, makikita mo, gahibla ng buhok may pagkakaiba. Yung church na nag-aapoy, yung mga lingkod na nag-aapoy, kaysa dun sa church na komportable na lang na meron sila. Kaya na, bago kami dumating dito, service namin sa church, 7:30 to 9 a.m. Ang mensahe na ipinangaral ko ay, move forward. Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 1, verse 6, you have stayed at Horeb long. Very long. Ang tagal nyo na dyan. Ba't di kayo umalis dyan? Hindi yan ang pinapuntahan ko sa inyo, lupang pangako. Di ba? Ano ba meron sa Horeb? A place of comfort, a place of provision. Na-enjoy na nila masyado, ayaw nila pumunta sa lupang pangako. Sabi ni Lord, hindi. Kailangan nyo doon sa lupang pangako, hindi dyan. Anong gagawin namin, Lord? Break the camp. Advance. Gusto mo maka-advance, kailangan i-break mo siya. I-break mo siya. Andiyan ba kayo? Anything that stops you and hinder you from becoming the person that God intended you to be, kailangan mo i-break. I-break mo na. Break mo na. Ano ba? Break mo na. Pinipigilan ka sumamba, ayaw mo pa i-break I-break mo na. Sabi ng Lord, i-break mo. Pag hindi mo i-break i-break kita. Di ba? Nang marinig ko ang tinig ng Panginoon, pag hindi mo kinuha yung gawaing pinapagawa ko sa iyo, ibibigay ko sa iba. At sasabi mo sa dulo ng buhay mo, sayang. Sayang, dapat kinuha ko. Bakit ba ako natakot? Kasi nakatingin ka sa sarili mo. Kaya nga sabi ni Elijah, ang mga propeta nagtago, pero narito ako. Lord, send fire. Let the fire fall. Let the fire fall so that these people will know that you alone, and I am your servant. Third, when the fire fall, kapag bumagsak ang apoy, ang sabi ng propeta, so that these people, the heart of these people, ang puso ng mga taong ito ay manunumbalik sa iyo. And that is revival. That is revival. Ano ang revival? Bringing back the life. Bakit? Kasi may namamatay. Hindi lahat ng buhay physically ay buhay talaga spiritually. You see, there are so many people in the church physically present but spiritually absent. Spiritually absent. Bakit? Pagkatapos ng church, nag-amen sila, pero hindi gagawin. Amen? 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 Hindi pwedeng amen lang tayo ng amen. Ang pananampalataya ay kumikilos. Salamat ang pananampalataya ay may pangitain. Faith has a vision. Pero ang faith ay kumikilos. Faith is an action. Na kahit hindi mo nakikita, wala kang nararamdaman, tutuloy ka pa rin. Kagaya ng bulag sa John chapter 9 na isinilang na bulag. Ang sabi ng mga disciple, sino kung dahilan bakit siya isinilang na bulag? Sino nagkasala? Siya o ang kanyang mga magulang? Ang sabi ng Panginoon, hindi dahil sa nagkasala ang kanyang mga magulang, o siya isinilang na bulag upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. And I am here to tell you, lahat tayo isinilang na bulag. Lahat tayo isinilang na pinagkaitan na makita ang magandang nilikha ng Diyos sa ating mga buhay at nadaya tayo ng mundo ito para maniwala na ang tunay na buhay na may kaligayahan ay hanggang dito lang. But praise be to God, sapagkat 2,000 taon na nakakaraan si Kristo ay dumating upang buksan ang ating mga mata sa katotohanan. At ang lahat ng pangyayari sa buhay mo ay nagarapat nangyari para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, anong ginawa ng Panginoon sa bulag? Dinagdagan yung problema. Nilagyan ng putik sa mata. Amen? Dati ang problema niya lang bulag. Pero nung lumapit ang Panginoon sa kanya, dumura pa nga ang Panginoon di ba? Kadiri. Dumura. As gumawa ng putik, as inilagay sa mata.
Isipin mo yan, wala namang ginagawa niyang bulag. Ang problema niya lang dati, bulag siya. Pero dahil lang lumapit ang Panginoon sa kanya, ang problema niya na ngayon, siya ay bulag na may putik sa mata. Di ba? O ano, sabi ng Panginoon sa kanya, o ngayon, ano, ala, pamparampa, chik-chik, sarap, bang! Ganun ba? Hindi, di ba? Anong ginawa ng Panginoon? Pumunta ka doon sa Siloam. Na ang ibig sabihin ay isinugo at maghilamos ka. Aba, isipin mo yan, bulag na may putik sa mata, paglalakarin pa ng Panginoon ng kalayo-layo para maghilamos doon. Kapag nananalangin tayo sa Diyos, tumutugon ng Diyos. At kapag hindi mo nabasa ang tugon ng Diyos, na akala mo parang hindi ito galing sa Diyos, madidiscourage ka. Madidiscourage ka. Gustong makakita pero nilagyan ng putik eh. Alam mo kung anong pananampalataya? Ang pananampalataya ay sa kabila ng wala kang nakikita, sa kabila ng nahihirapan ka, sa kabila ng parang nadadagdagan ng problema mo, ay tutuloy ka sa tinig ni Jesus, pumunta ka sa Siloam. That's faith. Pumunta ka doon. Kahit walang gustong maniwala sa'yo, kahit walang gustong sumama sa'yo, kahit walang gustong sumuporta sa'yo, merong tinig ang Diyos na napakinggan mo at sinasabi sa'yo, isusugo kita. Then say yes to the Lord. Say yes. Kahit iwanan ka ng lahat. Kahit iwanan ka ng lahat. Sabi ko sa mama ko, ma, magpapastor ako. Sabi niya, lumayas ka sa bahay na to. Buti na lang hindi pagawa yung bahay namin nun. Sa may bahay natin kako. Sinanla yung bukid para makapag-aral ka ng engineering. Ikaw ang inaasahan ng ating pamilya. Magpapastor ka lang. Lumayas ka. Napakasama ng loob ko sa'yo, sabi ng nanay ko. Sabi ko sa kanya, sige po, alis na po ako. Isa ko. Para pag sasabi ko yung sa nanay ko, natatawa siya ngayon eh. Dahil, buti na lang nagpastor ka, anak. Hallelujah. Again, I don't recommend that. Nung gabi na, bumalik ako sa bahay. Sabi ko sa mama ko, I'm here again. Tinipon niya yung, tawagin mo yung asawa mo. Kasi may iba na siyang pamilya eh. Tinawag yung asawa niya, mga kapatid kong iba, tsaka mga pininsan. Tsaka ako nag-share ng gospel. Nakita ko yung mama ko, umiiyak. Umiiyak siya. Sabi ko sa kanya, ma, nakikita mo ba yan? Ano yun? Yung apparition ni Mama Mary na yan. Yang Mama Mary dyan, hindi yan ang Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Sabi niya, loko to 1.5 ko binilihan na. Hindi pa nga tapos hulugan yan. Kita mo na. Kita mo na yan, kako. Okay, nabukasan pagbalik ko sa bahay, wala na. Sabi ko, praise God, may revival sa bahay. Manasa na. Pinamigay ko, sayang, 1.5 yun eh. After 17 years, nakita ng mother ko kung paano kami kinilusan ng Diyos. Yung kapatid kong bunso, nung maborn again ako, 17 years old ako, siya ay 5 years old. Gabi-gabi, habang tulog siya, pinagpipray ko, Lord, pag ito'y umidad ng 17 anyos, tawagin ninyo kung paano mo ako tinawag. Nagkahiwalay kami ng aking kapatid dahil nga broken family. But after 12 years, nung siya ay mag-17 years old, nagulat ako. Nagkipag-communicate, sabi niya, Kuya, born again na ako. At magpapastor ako. O ngayon, nagpapastor sa Valenzuela. Sabi ko, ibang klase ang Diyos. Walang panalangin na hindi papakinggan ng Diyos. Call unto me and I will show you great things you never seen before. This is a call for prayer. Prayer for what? Pray for the fire. Don't stop until the fire fall. Sabi ng Panginoon, Acts chapter 1 verse 4, huwag kayong aalis sa Jerusalem. Don't leave Jerusalem. Hanggat hindi dumarating ang pangako ng Ama, ang Espiritu Santo. You see, these disciples, itong mga disciple na ito, 3.5 years natuto sa karunungan na meron ng Panginoong Jesus. The master disciple maker ang nag-disciple sa kanila. But they were not sent on that basis. Hindi sila isinugo doon sa basis na meron silang alam, na matalino at magaling sila, sapagkat pagdating sa paglilingkod sa Diyos, lahat ng iyong pinag-aralan na hindi mo magagamit sa totoo lang. Lalo na kapag dumating ang mga hour of trial, ang sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, hinihiling ni Satanas na ligligin ka. Ha? Anong gagamitin mo doon? Trigonometry? Algebra? Hindi mo pwede gamitin doon yan.
Pero huwag kang mag-alala, Pedro. Sabi ng Panginoon, ipinag-pray na kita. Pagbalik mo, palakasin mo ang mga kasama mo. Di ba napakagad ng encouragement na kahit nililiglig ka ngayon, 2,000 years ago, ipinag-pray ka na ng Panginoon. That's the power of prayer. Kaya tayo ngayon, sapagkat tayo bunga ng pananalangin. May mga nag-pray sa atin, nanalangin sila, purihin ang Panginoon. This is a call for prayer. Second, this is a call for missionary worker. Missionary worker. Look at the power of prayer. Sabi sa verse 13, nag-pray. At pagdating sa verse 14, ano ang nangyari pagkatapos ng pananalangin? Verse 14, now, a certain woman named Lydia heard us. Pagkatapos nilang manalangin, meron kaagad na convert, ang pangalan ay Lydia. Pagkatapos manalangin, may na-convert kaagad. At pagkatapos na ito'y ma-convert, ang Panginoon ay kumilos, gumawa ng dakilang bagay sa kanya. Pagdating sa verse 15, and when she and her household were baptized, she begged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. Pagdating sa verse 40, so they went out of prison and entered the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they encouraged them. That as your reasonable act of service. Sa ibang translation, reasonable act of worship. Bakit? Sapagkat ang paglilingkod ay pagsamba. Ang ating pagsamba ay hindi natatapos 2 oras sa loob ng church na tayo nagtaas ng kamay. Ang ating pagsamba ay nagpapatuloy araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Worship is a lifestyle. Paano mo pinapagamit ang buhay mo sa Panginoon? Ang misyon ay nananawagan ng mga lalaki at babae para ipadala sa mga lugar na kailangan ng gospel. Napakapalad ninyo. Nakapagdiwang tayo dito. Amen? Alam niyo, napakarami pang lugar sa Pilipinas talagang kuryente nga, wala pa eh. Asahan mo pa, yung Facebook, mayroon sila, wala. Marami pang lugar. Ang tanong lang, sinong pupunta sa kanila? Sabi ni Yorme, Eddie, ikaw. Mga kapatid, anytime pwede na mag-rapture eh. Anytime. Paano tayo haharap sa Panginoon? Paano tayo haharap sa Panginoon? Sa mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ako natatakot akong humarap sa Panginoon nang hindi natapos yung pinapagawa niya sa akin. Yun ang aking kinakabay. Lord, ayoko humarap sa iyo na hindi natatapos yung pinapagawa mo sa akin. Hanggat may hininga ko, I will plant 1,000 churches. Hanggat may hininga ko, ipapangaral ko ang salita ng Diyos. Not just in the Philippines, but around the world, across the nations of the world. Hanggat may hininga ko. May mga kasama ko noon, sabi niya, baliw ka, nasisiraan ka, nagsusuicide ka, nagpapakamatay ka, may pamilya ka, may anak ka. Pupunta kami doon sa Nueva Ecija. Ang pera lang namin, 1,700. That was 2009. November 30, 2009, Bonifacio Day. Lumipat kami dito. Yung 1,500, binayad ko doon sa bahay sa Barrera. 200 lang natira sa amin ng asawa ko. Yung aking anak na panganay, 2 months. Bumili kami ng bona na 400 grams yung nakakarton, 180 pesos yun. Natira lang sa amin, 20. Noon, ang corneto, 20 lang. Ngayon, 40 na eh. Kaya nagbibiro kami, ito ang 20 mo. Sige, yan. Pero after 12 years, we are still alive. We are still alive. Buhay pa kami. Ang sasakyan ko lang noon, bisikleta, na naipundar ko habang nagtatrabaho ko sa mga fast food. Pagdating namin sa Barrera, wala pa kami 1 linggo, ninakaw. Wala na akong bisikleta. Mountain bike. Hindi pa kami kinakasal ng asawa ko, yun ang pinanundo ko sa kanya, bike. Nawala pa. Pero nagulat ako paano ang Diyos ay nagsusupply. Nagsusupply. Habang kayo na umaawi tayo, yung kanina, you are God alone. Hindi ko mapigilan umiyak. Bakit? Paano ang isang katulad ko ay mapapabilang sa mga prominenteng taong kagaya ninyo? Kanya lang mawawala ng saysay ang iyong kasikatan sa lupa kung sa langit ay hindi ka kilala. Amen? You see, we are not preaching the gospel. We are not doing the ministry to become famous. Ginagawa natin ito. Mahal natin siya.
Mahal natin siya nang higit sa buhay natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, datapot hindi ko iniibig ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Matupad ko lamang ang tungkulin at ministeryong tinanggap ko sa Panginoon, ang ibahagi ang mabuting balita. Gawa Kapitulo 20, talatang 24. Yun ang puso ng isang taong nakakilala sa Panginoon. Yun ang puso. Sino ang maninindigan sa ating panahon? Sino ang tatayo? Sino ang babangon? You see the mark of an encounter with the Lord? Willingness to say, yes Lord, here I am. Nang makita ni Isaiah ang kaluwalhatian ng Diyos sa templo, Isaiah chapter 6 verse 4, the temple was filled with the glory of God. Sabi niya, sa aba ko na makasalanan, may maruming dila at namumuhay, o maruming labi at namumuhay sa kalagitnaan ng mga makasalanan. Sa kawawa ko, sabi niya. Pero biglang dumating ang anghel at kumuha doon sa burning coal nang ipinahid sa kanyang labi. At ang sabi, malinis ka na. Nang maranasan ni Isaiah ang paglilinis ng Panginoon sa pamagitan ng apoy, ang sabi niya, nang mapakinggan niya ang tinig, sino ang isusugo namin? Whom shall I send and who will go for us? Ang sabi ni Isaiah, here I am, Lord. Here I am. Here I am. Gaano kaya karaming tao dito sa GEMS ang magsasabing, Lord, here I am. Here I am. Here I am. Here I am. Sabi, Pastor, masyado na akong may edad para dyan. Masyado akong bata para dyan. No, age doesn't matter pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, huwag mong sasabing nagkakaedad ka na. Huwag mong sasabing masyado ka pang bata. 2 Corinthians 6 chapter 2, today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Habang tayo nagtitipon dito, nagsasaya, nagdiriwang, at habang kumakain kayo ng masarap na pagkain mamaya, may mga tao sa labas na namamatay at napupunta ng impyerno. Dahil merong isang ikaw na binaliwala ang panawagan ng pagmimisyon. Hindi mo kinilala ang tawag na yun. You see, we are the most privileged people in the world. Tawagin tayo ng Panginoon, isipin mo yan. Tawagin ka ng Diyos. Pangatlo, look at this. This is not just a call for a missionary worker, but this is a call for missionary support. Missionary support. Humayo si Pablo at saka si Silas. At habang sila'y humahayo, mababasa niyo dyan sa Acts chapter 16, merong isang babaeng inaalihan ng masamang espiritu na nanghuhula sa pamagitan ng masamang espiritu. Ginugulo, dinidistract sila Pablo at Silas. Ang sabi, ito ang mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Maganda yung sinasabi ng babae, pero masama ang layunin sapagkat gusto niyang guluhin ang pagmimisyon ng dalawa. At pigilan ng dalawa para makahanap ng lugar na pananalanginan. Kaya hinarap siya ni Pablo. Anong sabi sa kanya? Lumayas ka, masamang espiritu. At ang babae ay gumaling. Tama? Nang gumaling ang babae, yung may-ari ng babae na pinagkakitaan niya yung babae na nanguhula, ay ipinakulong si Pablo at saka si Silas. Tama? Pero pagdating sa kulungan, sila hinagupit. Yes. Pero sa kalagitnaan ng hating gabi, nagpuri pa rin sila sa Panginoon. At habang sila nagpupuri, sa kalagitnaan ng hating gabi, nagkaroon ng lindol. Nakalagang mga tanikala, nabuksan ang mga kulungan at sila'y nakalabas. At yung jail guard, magpapakamatay sapagkat nakawala yung mga bilanggo. Pero anong sabi ng Apostol Pablo? Huwag mong saktan ang iyong sarili. Sabi niya, ano pong dapat kong gawin para maligtas? Mampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Pagkatapos, yung jail guard ay nakakilala sa Panginoon. Yung jail guard, si Lydia, na una nakakilala, ay kapwa sumuporta sa misyon ni Apostol Pablo at ni Silas. Nung araw, sabi ng aking pastor, gusto mong makapangaral yung cellphone mo. Hindi pa uso yung mga live nun eh. Di ba mga cellphone natin, di kipad eh. Gusto mong makapangaral yung cellphone mo, ibigay mo sa misyon. Sa tuwing ang aming pastor noon ay pupunta sa ibang lugar, Mindoro, ganyan, mag-crusade. Lahat ng meron kami, suporta sa gawain ng Diyos. Bakit? Hindi ka makarating, kasama ka sa gawain ng Diyos. You see, the mission is a call for missionary support. Hindi ito kaya ng isang pamilya lang. Kung naghahangad kayo ng 89 barangay dito sa Kabanatuan, hindi ito kaya ng isang pamilya lang.
Kung naghahangad kayo ng buong probinsya, hindi ito kaya ng isang pamilya lang. Kailangan ng suporta ng bawat isa. And I am talking not just for prayer support and moral support. Pastor, kaya mo yan. Pagpipray ka namin. Praise God. Salamat sa mga ganyan. You see, we need cash. Ha? Sabi mo sa katayo mo, we need cash. Your smile is good, but we need cash. Amen? Sapagkat kapag tayo na kontento na nakapagpatayo na tayo ng simbahan, komportable na tayo, at uupo tayo sa ating maringal na upuan, ay dulo na ng lahat ng pangit tayong ibinigay sa iyo ng Diyos. Ang katotohanan, habang tayo pinagpapahala ng Diyos, dinadagdagan ng Diyos ang ating responsibilidad. Pinapadaan lang sa iyo ng Diyos. Ngayon, kapag ka ito'y niyakap mo, huli na yan. Sapagkat sabi ng unang Juan 2:16 at 17, ang umiibig sa sanlibutan, mapaparam, kagaya ng sanlibutan. Subalit ang umiibig sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Mananatili magpakailanman. Kamusta ang buhay mo? Kamusta? You are asking for a hard thing, revival fire. But are you willing to pay the price? You see, you are expecting too much from the Lord and yet you are giving too little. Ang Diyos hindi magikero. Hindi magikero ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Kung anong inihasik, yun ang aanihin ng tao. Ang naghahasik sa laman ay aani ng kasiraan sa laman at kamatayan. Subalit ang naghahasik sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ano na ang naitanim natin sa gawain ng Diyos? Kung nakapagtanim ka nung nakaraang taon, ba't hindi ka magtanim ulit ngayon ng higit pa? Nalala mo ba kung gigising ka pa bukas? Sabi ng Kawikaan 27:1, Proverbs chapter 27 verse 1, don't be boastful about the day of tomorrow because you will never know what will happen between now and then. Huwag mo ipagmamayabang ang araw ng bukas. Hindi mo alam anong mangyayari mula ngayon hanggang bukas. Sa mga nangyayari sa ating paligid, ito yung tamang panahon para ikaw at ako ay mag-apoy. Saan tayo kukuha ng apoy? Yung nag-aapoy, yung hindi nanghihinayang sa ibinibigay. Andiyan ba kayo? Tandaan nyo yung mga nag-aapoy kay Lord, hindi nanghihinayang sa ibinibigay. Hindi sinusukat, hindi binibilang ang kanilang ibinibigay. Ang tunay na alagad na nag-aapoy ay mga tao, mga lalaki at babae that they are totally sold out to Jesus. Totally sold out to Jesus as their Lord over all the arenas of their lives. Kahit manalangin tayo ng manalangin, 24/7, walang maliligtas. Malibang merong isa mula sa prayer meeting ang tatayo at babangon at lalabas sa kalsada upang ipangaral ang salita ng Diyos. Thank God for prayer, but we need preachers. Acts chapter 6 verse 4, pray and preach, pray and preach. Verse 7, at nagkaroon ng paglago. The number of the disciples increased. Because there is prayer and there is preaching. Pero hindi natatapos sa prayer and preaching. Andiyan ba kayo? Thank God for prayer. Thank God for the preachers. But we need peso. Amen? Peso. Kailangan natin ng pera. Kailangan ba yun ng Lord? Kailangan ng gawain niya. Si Lord ang may-ari ng lahat ng bagay. Kung hindi ka susuporta, ang sasabihin sa iyo ni Apostol Pablo, gagamit ang Diyos ng iba. Kaso lang, sinayang mo ang pagkakataon. Kaya nga sabi niya sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, talatang 7, 8 at 10, lahat ng mga bagay na inaari kong advantage sa akin, kapakinabangan sa akin, ay inari kong kalugihan. Basura lamang. Sa lalong higit na dakila, ano yun? Ang makilala si Kristo. Maranasan siya at makihati kahit sa kanyang pagtiis. Matulad, hindi lamang sa kanyang kamatayan, kundi maging sa kanyang muling pagkabuhay. Yan ang puso't isip ng isang tunay na nakakilala sa Panginoon. We are motivated and driven by eternity. Hindi ng mga temporal na bagay sa mundong ito. Hallelujah. Pagka kinukwento sa akin ni Pastor Eric ang kanyang mga karanasan with Dr. Morris Cerullo, namamangha ako eh. Gusto kong, Lord, gawin mo rin sa Pilipinas ito. Gusto ko pong makita ang aking bayan mula norte hanggang timog. Amen? Mula silangan hanggang kanluran.
merong revival. Merong revival. Hindi lang foreigner ang pwedeng gamitin ng Diyos eh. Mga Pilipino, andyan ba kayo? Kaya sabi ko sa inyo, peso, mga Pilipino. Hallelujah. We started the ministry, wala naman kaming foreign aid. Wala kaming dolyar, wala kaming Koreano, walang apelido ko Mariano, pero Koreano wala. But the same God, yung Diyos na pinaglingkuran ng mga dakilang lingkod ng Diyos sa ating panahon ay siya ring Diyos na kumikilos sa atin. Kanya lang naghahanap ang Panginoon ng dadaluyan. Naghahanap ang Panginoon ng dadaluyan ng kanyang apoy. Dadalo yung apoy, hindi pwedeng hindi. Because pangako yun ng Diyos, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Upon all flesh. At anong mangyayari kapag binuo siya ng Panginoon? Magkakaroon ng revival. Ngayon, ang panalangin ko, ikaw at ako, kasama doon. Salamat kung makikita natin ito. Pero hindi tayo pwedeng manatiling nakikita lang. Dapat tayo ang ginagamit ng Diyos. Tayo ang ginagamit ng Diyos. Ikaw pwede kang gamitin ng Diyos, manalanginin, mangangaral, o susuporta sa gawain ng Diyos. This is a missionary call. And I am challenging your church to become a missionary church for Jesus. In all aspect, support, prayer, and involvement personally. Mga young people na babangon dito, nasasabihin sa kanilang pastor, ako rin, magpapastor, magmimisyon, gagamitin ng Diyos. Gusto ko pong ipagpatuloy ang gawain. Gusto ko pong sumunod sa tawag ng Panginoon. Gusto kong magpagamit sa Panginoon. Kahit may takot, hindi mawawala. It's not about the absence of fear, but the presence of God. Kapag ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, walang demonyo sa impyerno na makakapigil sa iyo. You see, all we need is the presence of God. Ang tanong, sino ba ang naghahari sa iyo ngayong umaga? Sino ang naghahari sa iyo? At ano ang nag-aapoy sa iyo? Sapagkat kung talagang ang Diyos ang naghahari sa iyo, it will automatically flow sa iyo. Lalabas yan, hindi pwedeng hindi. Mararamdaman ng iba that there is something sa iyo na kakaiba. Merong kakaiba sa iyo dahil sold out ka kay Jesus. Si Elijah, papaano bumagsak ang apoy sa kanya? Una niyang ginawa, inihanda ang altar. What is altar? Altar is a place where we meet God. Kamusta ang iyong altar ng pananalangin? Kamusta ang altar ng iyong pagsamba? Kamusta ang altar ng iyong relasyon sa Diyos? It's time to repair it. Huwag lang tayong physically present, but we need to be hungry, spiritually, thirsty for more of Him. Pagkatapos gawin ang altar, anong ginawa niya? Naghandog siya ng handog na susunugin. Andiyan ba kayo? Now what is that handog na susunugin? Walang iba kundi tayo. Sa altar, gusto mong bumagsak ang apoy sapagkat there is no other place kung saan makukuha natin ang apoy but sa altar lang. Nasa altar ang apoy. Pero para maranasan mo yung apoy sa altar, are you willing to be a living sacrifice? Lord, here I am. May pangarap ako, pero uunahin ko ang pangarap mo. May ambisyon ako, pero isa-set aside ko yung aking ambisyon para sa vision mo. Ngayong umaga, repair your altar and offer yourself as a living sacrifice. Lord, narito ako sa altar. Gusto kong maranasan yung apoy. Ayokong maging traditional Christian. Ayokong maging normal Christian, average Christian. Gusto kong maranasan yung apoy. You see, fire is the manifested presence of God. Fire is the manifested presence of God. Ang Diyos ay nakipag-usap kay Moses sa pamamagitan ng apoy. Ang sabi ng Diyos, Moses, alisin mo ang iyong panyapak sapagkat banal ang takong ito. At nang ma-encounter ni Moses ang Diyos sa pamamagitan ng apoy, ang lahat ay nagbago sa kanya. Mula sa pagiging takot, duwag at nagtatago, naging matapang na lingkod ng Diyos. Nang ma-encounter ng mga disciple sa upper room ang apoy, yung duwag na si Pedro ay unang lumabas at nangaral at ipinaliwanag ang pangyayari. At sa kanyang pangangaral, 3,000 kaluluwa ang naligtas. Fire
is all we need. The presence of God. Kahit anong challenge ang gawin ko dito, sabihin ko sa iyo, magpagamit ka ng buhay, sumuporta ka, manalangin ka, lahat ng ito hindi mo gagawin hanggat hindi ka nasasakop ng presensya ng Diyos. Pero once na ikaw ay nasakop ng presensya ng Diyos, magugulat ka, hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyo. Napako ng kasama ni Kristo ang dating ikaw. At hanggat ikaw ay nabubuhay, mabubuhay ka para sa Kanya na nagbigay ng buhay alang-alang sa iyo. It's the presence of God that makes the difference. The presence of God. Meron kang sakit ngayon, meron kang problema ngayon, meron kang pinagdaraanan ngayon, meron kang takot, pangamba ngayon, sa puso mo gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos, pero meron pumipigil, may humahadlang. It's the presence of God. Ang presensya ng Diyos ang kailangan mo. When was the last time? Kailan yung huling panahon na gumawa ka ng altar at umiyak kay Lord? Lord, I'm tired of this kind of Christian life. I'm tired, pagod na ako ng kababasa lang. Pagod na ako ng kapapakinig lang. Lord, I'm tired of this traditional Christian life, religious Christian life. I'm tired. You see, reading the Bible, studying the Bible, these are all goods. But experiencing the Lord through the pages of the Bible is a different story. Yung makita mo, totoo ito. Buhay ito. Totoo ito. Merong apoy, merong Espiritu Santo, merong ginagawa ang Diyos, merong himala, merong pagliligtas. Saan ginagawa yun ng Diyos? Doon sa altar. Kailan yung huling sandali na lumapit ka sa altar upang ialay ang iyong sarili, umiyak hindi para sa iyo, kundi para sa mga kaluluwa ng mga taong napupunta sa impyerno. Ng mga taong kasama mo araw-araw. Pero isang araw magkakahiwalay kayo, ikaw papunta sa langit. Siya papunta sa impyerno. At mula sa impyerno, sisigaw siya. Bakit mo ako pinabayaan? You see in Revelation chapter 8 verse 1, pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng kalahating oras na katahimikan. Dalawa lang ang klase ng tao sa mundo pagdating ng rapture. Isang naka-look up at isang naka-look down. Yung mga naka-look up, pinahanap nila tayo, nasan sila? At tayo naman na nasa itaas, naka-look down. Tinitingnan natin sila. Sabi, there is that half an hour of silence in heaven. Bakit nasyak tayo? Naiwan siya. Bakit naiwan siya? Bakit naiwan siya? Kasama mo siya sa bahay, sa kainan, sa lamesa. Habang nanonood ng TV, kasama mo siya. Sa galaan, kasama mo siya. Pero pagdating sa eternity, hindi mo siya makakasama sa langit dahil merong isang ikaw na natatakot at nawala ng lakas ng loob para ibahagi sa kanya ang salita ng Diyos o sumuporta para sa gawain ng Diyos. You see, the judgment seat of Christ is not for the unbeliever, but for the believers. Not for the sinners, but for the saints. Hahatulan tayo ng Panginoong Jesus, not to be condemned, yes? Pero padadaanin ng Panginoon yung ating paglilingkod sa apoy. He is a consuming fire. Padadaanin niya sa apoy. Kamusta yung paglilingkod mo? Superficial lang ba? Kamusta yung paglilingkod mo? Kamusta? Ikaw ang kinakausap ng Diyos ngayong umaga. As you celebrate your church anniversary, kinakausap ka ng Panginoon. You want revival fire? Hindi ito manggagaling sa labas. Because judgment will begin in the house of the Lord. Judgment will begin in the house of the Lord. Hindi ito manggagaling sa labas. Magsisimula dito. Now, I'm calling you. Ikaw sa puso mo, huwag kang magpatumpik-tumpik. Sa puso mo, alam mo, kinakausap ka ng mensahe ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu ngayong gabi o ngayong tanghali. I will be praying for you in just a moment. Come. Punta ka dito. I will be praying for you. Pumunta ka dito. I will be praying for you. Don't mind your neighbor. Huwag kang lalapit dahil lang lumapit yung iyong katabi. Ikaw. Panginoon, gusto kong maranasan ang apoy sa altar. Lumapit ka dito. Ikaw man ay matagal na, bisita, first time, sino ka man. Lumapit ka dito sa altar. This
place ay gagawin nating altar. Lumapit ka lang dito. Habang inaawit ito, after this song, we'll be praying for the fire to fall upon this altar. That I can't control. I want more of you, God. Lord, we want more I of want you. more of you, God. Set on fire down in my Just soul go. that I can't Just go. contain, Just that go. I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Who set on fire? Hallelujah. Who set on fire? I want more of you, God. Cause I want more of you, God. Set on fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Oh, set on fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Hallelujah. Everybody, eyes closed. Father in heaven, this is your moment. Holy Spirit, this is your moment. Minister to these people. This floor is for you. Now do as you will. Holy Ghost, we welcome you. We welcome you. Holy Spirit, I welcome you upon this place. I am just your servant, but you are the Lord over this place. Holy Spirit, do it again. Because this church, they are hungry for revival. They are hungry for revival. They are hungry. They are praying for revival. The theme of this church anniversary is revival. And revival is only through the fire of the Holy Ghost. Without the fire, there is no revival. And the fire is for the church to be set on fire as a missionary church for Jesus. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, in just a moment, ibibigay natin sa Espiritu Santo ang pangungusap at pagkilos sa inyo. Sa lahat ng lumapit sa altar, may mga bagay na dapat ayusin. There are things that needs to be repaired sa altar. Iayos mo ngayon. May mga bagay na dapat isuko mo ngayon. May mga bagay na dapat pagsisihan mo ngayon. Sapagkat kapag dumating ang apoy, I tell you, you will be consumed by that fire. You are asking for a hard thing. But if you will commit your life, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Ano man ang iyong edad, is your heart burning for soul? Is your heart burning for revival? Is your heart burning for the move of the Holy Spirit? Then speak to Him at the altar. Lord, I want revival in my soul. I pray for revival for my city. Speak to the God of fire. Holy Spirit, do your will. Narito ang church ng God's End Time Harvest Ministry. Aalis sila ng maraming kaluluwa sa taong ito. Subalit hindi nila kaya ito kung wala ka. Revival is only through the fire of the Holy Ghost. God's End Time Harvest. Be set on fire. Jesus, we lift your name on high. You are the baptizer of the Holy Ghost and fire. Let the Holy Spirit minister sa oras na ito and touch the heart of your people.
Saturate every heart, every soul. In Jesus' mighty name, move. Holy Spirit, just move. Hallelujah. Be alone with the Lord. In just a moment, just be alone with the Lord. Young people, I'm talking to you. Now is the time to remember your Creator in the days of your youth. Now is the time. Hallelujah. Panginoon, kausapin mo ang mga mananampalataya. Ang mga kabataan, magulangin, sino man, to say yes to the call for this missionary call. A call to pray, a call to work and to be sent, and a call to support the missionary calling of heaven. Lord, I pray, magbangon ka ng mga manggagawa sa lugar na ito. Magbangon ka ng mga lalaki at babae na handang ialay ang kanilang kinabukasan, ang kanilang buhay, alang-alang sa panawagan ng langit. Lord, I pray, let the dry bones come alive. 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 By the power of the presence of the Holy Ghost, let the fire fall. Let the fire fall. Down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God, 'cause I want more of you, God. Oh, set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. We want more of you. Let the fire fall upon this church. Let the fire of revival fall upon this church, upon this ministry. Let the fire fall. Let the fire, the fire, the fire fall. Let the fire, the fire, let the fire fall. Let the fire. That I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Don't leave Jerusalem until the gift that the Father has promised has come upon you. For you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, both in Judea and Samaria, and to the uttermost part of the earth. Hallelujah, mga kapatid. This is your moment. Don't leave the altar without the fire. Open your mouth, speak to your Father in heaven, and ask Him in the name of the Lord how much you desire, a fresh fire from heaven. Gagamitin ka ng Diyos, kikilusan ka ng Diyos, sasangkapan ka ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, and your life will never ever be the same again when the Holy Ghost has come upon you. Hallelujah. Ngayon, kung ikaw yan, kabataan ka man o magulangin, in your heart, there is that conviction, Lord, I will give my life to pray. I will give my life to do the mission. I will give my life to support the mission. Lord, here I am. Here I am. If that is you, lift up your hand. Taas mo lang ang kamay mo. You and God alone. Just lift up your hands. Hindi mo alam kung paano maibibigay itong bagay na ito para sa Diyos dahil wala ka naman eh. But the Lord said in His Word, Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Hindi mo alam paano ka gagamitin ng Diyos. But delight yourself in the Lord
and He will give you the desire of your heart. Hindi mo alam kung papaano. Hindi mo kinakailangan malaman ang lahat ng detalye. Ang kinakailangan mo lang ay magpasya ngayong umaga. Lord, here I am. Here I am. Jesus! Sa lahat ng kamay na nakataas, let them be filled with the Holy Ghost and fire. Let the fire of revival flow upon this church. In the name of Jesus. 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 Let the Holy Ghost fire flow. Let the Holy Ghost fire flow. Mabasa ng lahat ng palamig. Mabasa ng lahat ng kawalang galak. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, magbuhos ka ng conviction, magbuhos ka ng compassion, magbuhos ka ng commitment at courage sa puso ng bawat isa, sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo. O sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, magbangon ka ng mga kabataan na magpapastor, magmimisyon, mga lalaki at babae na magpapagamit ng buhay sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Now open your mouth and speak to the Lord. In just a moment, all you have to do is be alone with the Lord. And tell Him how much long you desire, how much you are hungry and thirsty for the fresh move of the Holy Spirit in your life, in this ministry, right now, and receive what God has stored for you today. Receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive it, receive, 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 receive. Revival in your soul. Receive revival in your spirit. Receive it. Receive that Holy Ghost fire, that revival fire. Receive it. Receive it. This world will know that your God is the one true living God. This world will know that you are truly the servant of the Lord. This world will know that God is turning their heart back to Him through your life that is set on fire. Hallelujah! In the name of Jesus, I come against a spirit of barrenness upon these people. The spiritual barrenness, I rebuke in Jesus' name. And I declare the anointing to multiply, the anointing to increase. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Are you here because you are willing to give your life as a living sacrifice? Now, if that is you, join me in calling upon the name of the Lord. We'll be shouting the name of the Lord, the name of Jesus 3 times. And on the 3rd time, we'll shout the longest shout na kaya nating gawin. Believing, declaring, and receiving by faith that after that shout, I tell you,
fire will fall. Fire. Father, you have promised us. Jesus, you are the baptizer. Holy Spirit, you are here. As you have promised. Do it again. Let the revival fire flow and fall upon each and everyone. And let this church be a carrier of revival. Be a carrier of revival. Not just here in Nueva Ecija. Not just in Bulacan. But to the ends of the earth. To the ends of the earth. Now, church, at my count of 3, we'll be shouting the name of Jesus 3 times. And we'll be expecting God to move. Healing, deliverance, miracle, mighty works of the Holy Spirit, and the infilling of the Holy Ghost. 1, 2, 3. Jesus! 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 Let the fire fall! Let the fire fall! Let the fire! The fire! Let 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 the fire! The fire! Let the fire! Let the fire! Let the fire! Let the fire! The fire! Let the fire! The fire! Jesus! Hallelujah, be healed, be delivered, receive your miracle, receive the fire. Hallelujah.